everyone. So this is my report about career. So what is a career? Career comes from the French word carrière, which means road or race course. It is defined by the Oxford English Dictionary as a person's course or progress through life. It is a series of related jobs held over a period of time. Therefore, it is understood that career covers a range of aspects in an individual's life, learning, and work. Career is also frequently understood to relate the working aspect of an individual's life. So, ang career po or karera ay tumutukoy sa mga professional na landas o trabaho na pinili ng isang tao. Ito ay mga gawain o larangan ng trabaho na kadalasang pinag-aaralan, pinagkakasunduan at pinagpapasyahan ng isang individual upang magkaroon ng isang matagumpay at mapagkasiyahan na professional na buhay. Ang pagpili ng isang karera ay isang mahalagang desisyon na maaaring magdulot sa atin ng malaking aspeto or epekto sa inyong buhay. So next, planning for your career. Several considerations should be taken into account to choose a career path. Parents most of the time have their suggested profession. An individual will have his own choice according to his own self or maybe as inspired by friends. So, tayo po mga kabataan, ganun. Kapag po tayo, minsan yung mga profession na tinatak natin ay minsan suggested ng parents or yung mga parang gusto nila yung parang requested kagaya ko, gusto ko maging teacher, hindi dahil gusto ko, kasi yun yung suggest or yung parang gusto ni Papa na gawin, na maging course ko ngayon na maging teacher daw ako. Yun na daw yung ipipiliin ko. So, okay lang naman sa akin kasi bata pa lang din naman ako, parang pinangarap ko na maging teacher. So, minsan din, kapag nagpaplano din ng career, minsan din ay suggested din ng friends or na-inspire tayo sa mga friends natin. Kunwari, may friends tayo or may mga friend tayo na ang ganda nung career. So tayo, na-inspire tayo sa kanila. Gusto natin parang katulad din natin sila or mas maganda pa yung career na gusto natin kumpara sa kanila. And then, meron din tayo as a person, minsan may hindi natin sinusunod yung iba. So, yung choice natin, yun mas talaga yung pinaninindigan natin, yun yung pinipili natin na kunin o tahakin sa buhay. So, next is competencies essential in the workplace. Employers look for specific job skills and competencies that job hunters possess. So, yung mga employer daw po ay nag-look or humahanap sila ng specific job na babagay yun dun sa skills and competence na hinahanap ng mga humahanap ng mga magtatrabaho. Yun. This comprise of the set of criteria that will be the basis for choosing the right person for the job. Hiring the best individual entails understanding of what they can do and contribute to the company or organization. So, dapat daw po kapag nagpipili ng yung mga taong naghahanap ng trabaho, dapat daw po yung right person for the job. Dapat yung lahat ng skill na hinahanap ng mga naghahanap ng trabaho ay pasok dun sa person na yun. Parang sabi nga ni Daniel, ay ni Catherine Bernardo, nasa iyo na ang lahat. Yan. So, next is one should therefore possess this set of skills and competence which they can utilize for their competitive advantage. Hereunder are the necessary competencies cited by Cripp and Mansfield 2002 in their book, The Value Added Employee. So, ito po yung mga necessary competence cited
na galing kay Cripp and Mansfield 2002. Ang pamagat po ng book ay The Value Added and Floyd. So, number 1, establishing focus, the ability to develop and communicate goals in support of the business mission. Kita ng pag-unawa sa inyong mga interes, halaga, lakas at kahinaan, isipin kung ano ang nagmumutibo sa iyo at kung ano ang iyong gustong gawin. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa sarili ay makakatulong sa iyo na i-assign or i-align ang iyong mga pagpipilian sa karera, sa iyong personal na mga kagustuhan. Number 2, providing motivational support, the ability to enhance other commitment to their work. So makipag-usap sa mga professional, sa mga larangan na interesado ka at humingi ng kanilang mga pananaw. So, kailangan din daw po natin yung mga taong magmo-motivate sa atin o magsusupport sa atin na para ma-enhance yung ability natin sa pagtatrabaho. Next is fostering teamwork. As a team member, the ability and desire to work cooperative with others of a team. As a team leader, the ability to demonstrate interest, skills, and success in getting group to learn to work together. So, kapag po ito pong fostering teamwork, as a team member, dapat yung mga ability mo na parang competitive ka sa trabaho mo. Then, kapag nag-work ka, kailangan na cooperative mo sa ibang tao, dun sa katrabaho mo, kailangan nakikipag-cooperate ka, lalo na kapag team leader ka, then nandun yung ability mo na dapat na ugali or skills na meron yung mga team leader. Then, kapag may ganung sistema, ay magkakaroon ng na magandang pag-work sa isa't isa or magandang samahan ng magkakatrabaho. Next is empowering others, the ability to convey confidence in others' ability to be successful, especially as challenging new tasks, delegating significant responsibility and authority, allowing others to decide how they will accomplish their goals and resolve the issue. So kapag po then empowering others, then po as a member of or as a team member, dapat may ability ka din daw kung parang convey confidence, nagpapakita ka ng confidence sa iba. Then, ability to successful, ganun. Lahat gusto mo, parang lahat ng ginagawa mo, kailangan mo, iniisip mo na lahat yung dapat maging successful. Then, kailangan daw po natin i-allow yung others na mag-decide or magbigay ng opinion. Kailangan na din natin, kapag nag-uusap yung parang sa work, kailangan din natin yung opinion ng iba, hindi lang as a leader ako. Hindi lang yung opinion ko lagi yung kailangan masunod. Then, kailangan din yung opinion ng mga katrabaho natin. Next is managing change, the ability to demonstrate support for innovation and for organizational changes needed to improve the organization. Effective initiating, sponsoring, and implementing organizational changes, helping others to successfully manage organizational change. 3, go. So, managing change, ang pamamahala sa pagbabago ay proseso ng pagpaplano, pag-organisa at pagpapatupad ng mga hakbang upang matugunan at malampasan ang mga pagbabago sa isang organisasyon o individual. Ito ay isang mahalagang kasanayan na kailangan upang maging epektibo sa pagharap sa mga pagbabago sa trabaho, negosyo, o personal na buhay. Next is developing others, the ability to delegate responsibility and to work with others and such
and others and coach them. So, ang pagpapatupad sa iba ay isang mahalagang bahagi ng pamumuno at pangangasiwa. Sa pagpatupad ng mga konsepto na ito, maaaring mapabuti ang kakayahan ng bawat isa na magtagumpay at maging masigla sa kanilang trabaho. Next is managing performance. The ability to take responsibility for one's own or members' performance by setting clear goals and expectation, tracking progress against the goals, ensuring feedback and addressing performance problems and issue promptly. Ang pamamahala ng performance ay isang mahalagang bahagi ng pagiging isang epektibong leader at manager. Sa pamamagitan ng pagtutupad ng mga konsepto na ito, maaaring mapalakas at mapabuti ang performance ng bawat isa sa organisasyon. Next is attention to communication, the ability to ensure the information is passed on to others who should keep informed. Ang pagbibigay ng pansin sa komunikasyon ay isang mahalagang aspeto ng pamumuno at pangangasiwa. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng importansya sa komunikasyon, nagkakaroon ng mas maayos na ugnayan at mas epektibong pagtutulungan sa loob ng organisasyon. Next is oral communication, the ability to express oneself clearly and conventions and interaction with others. Ang oral na komunikasyon ay ang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon sa pamamagitan ng pagsasalita at pagkikinig sa pagitan ng mga individual o grupo ng tao. Sa pamamagitan ng tamang paggamit ng oral communication, maaaring mapalakas ang ugnayan, maiparating ang mga mensahe ng maayos at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga usapin. Next is written communication, the ability to express oneself clearly in business written. Ang nakasulat na komunikasyon ay isang mahalagang aspeto ng pagsusulong ng mga impormasyon at ideya sa pamamagitan ng pagsulat. Sa ganitong paraan, nagiging epektibo ang nakasulat at na komunikasyon sa pagpaparating ng mensahe at pagpapalagaran ng impormasyon. Next, number 11, persuasive communication, the ability to plan and deliver oral and written communication that make an impact and persuade their intended audience. Ang persuasive communication ay isang uri ng pagsasalita o pagsusulat na may layuning kumbinsihin o manghikayat ng kausap na tanggapin o sumang-ayon sa isang ideya, opinion o pananaw. Ang tamang paggamit ng persuasive communication ay maaaring maging makabuluhang paraan upang maiparating ang mensahe at magtagumpay sa pagkumbinsi o paghikayat ng iba. Next is interpersonal awareness, the ability to notice, interpret, and anticipate others' concerns and feelings, and to communicate this awareness empathetically to others. So, ang interpersonal awareness o kaalaman ng pagkikisalamuha ay isang mahalagang aspeto ng pagkikipag-ugnayan sa ibang tao. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na maunawaan at maalagaan ang damdamin, pangangailangan at karanasan ng ibang tao. Next is influencing others, the ability to gain others' support for ideas, proposal, project, and solution. Ang pagsasanay ng pag-impluwensya sa iba ay isang mahalagang kakayahan sa pagkipag-ugnayan. Ito ay naglalaman ng mga pamamaraan at kasinayang maaaring magamit o gamitin upang mapanumbalik ang opinyon ng iba. Kumbinsihin sila o hikayatin na sumunod sa isang ideya o plano. Next is building collaboration relationship, the ability to develop, maintain, and strengthen partnership with others inside or outside the organization who can provide information,
assistance, and support. Ang pagbubuo ng kolaboratibong ugnayan sa isang pangunahing aspeto ng tagumpay sa iba't ibang larangan. Sa pagpapatibay ng mga nabanggit na aspeto, mas naging matanggumpay at masigla ang kolaboratibong ugnayan na nagbubunga ng mga positibong resulta para sa lahat ng sangkot. Next is customer orientation, the ability to demonstrate concern for satisfying one's external and or international customer. Ang customer orientation o orientation sa customer ay isang pangunahing konsepto sa negosyo na naglalayong bigyang pansin ng mga pangangailangan, kagustuhan at karanasan ng customer. Sa pagtutok sa customer orientation, ang isang negosyo ay nagtataguyod ng hindi lamang ng produkto o serbisyo kundi ang buong karanasan na nagbibigay halaga at kasiyahan sa kanilang mga customer. Next is competencies and dealing with the organizational concerns. Diagnostic information gathering, the ability to identify the information needed to clarify a situation, seek that information from appropriate sources, and use skillful questioning to draw out the information when others are reluctant to disclose it. Ang diagnostic information gathering o pagkuha ng diagnostic na impormasyon ay isang proseso kung saan ang isang individual or organization ay naglilikom ng mahalagang informasyon upang unawaan ang sanhi o problema sa isang tiyak na sitwasyon. Sa paggamit ng nabanggit na aspeto ay ang diagnostic information gathering ay nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa likas na sanhi o kondisyon na nagbibigay ng rational na batayan para sa anumang mga hakbang na kinakailangan at nagbibigay ng pundasyon para sa epektibong pagresolba ng isang isyo o problema. Next is analytical thinking, the ability to tackle a problem by using a logical, systematic, sequential approach. Ang analytical thinking o analytical na pag-iisip ay isang kakayahan ng isang tao na maglaan ng masusing pagsusuri at pag-aaral ng impormasyon upang magkaroon ng masusing pag-unawa sa isang isyo, sitwasyon o suliranin. Sa analytical na pag-iisip, ang isang tao ay nagiging mas epektibo sa pagsusuri ng mga isyo at paggawa ng mga desisyon batay sa malalim na pag-unawa sa mga datos. Ito ay nagpapahintulot sa masusing paglutas ng mga problema at pag-angkop sa pagbabago o pangangailangan ng sitwasyon. Next is forward thinking, the ability to anticipate the implication and consequences of situation and take appropriate action to be prepared for possible contingencies. Ang forward thinking o ang forward thinking ay isang kakayahan na naglalaman ng pagtingin sa mga posibleng hinaharap na pangyayari o oportunidad at pagbuo ng mga hakbang o plano upang harapin ang mga ito. Sa pamamagitan ng forward thinking, ang isang tao o organisasyon ay nagiging mas handa sa mga hinaharap na pagbabago at nagkakaroon ng kakayahan na mangangkop o mabilisang pag-unlad ng mundo. Ito ay isang halagang aspeto sa pagtatagumpay at pag-unlad sa iba't ibang larangan ng buhay. Next is conceptual thinking, the ability to find effective solution by thinking a holistic, abstract, or theoretical perspective. Ang conceptual thinking o conceptual na pag-iisip ay isang kakayahan na naglalaman ng pagbuo at pag-unawa ng mga konsepto, idea o pangunahing prinsipyo na nag-ugma sa isang particular na larangan o suliranin. Sa pamamagitan ng conceptual na pag-iisip, isang tao ay nagiging mas critical at mas
malalim ang pag-uunawa sa mga ideya at konsepto sa iba't ibang larangan. Ito ay naglalaman ng kahalagahan sa pagbuo ng masusing analysis at pagbibigay kahulugan sa mga konsepto na nagbubukas ng pinto sa mas malawak na pag-uunawa. Next is strategic thinking, the ability to analyze the organization competitive position by considering market and industry trends, existing and potential clients, and strength and weaknesses as compared to competitors. Ang strategic thinking o estratehikong pag-iisa isang kakayahan na naglalaman ng pagpaplano at pagbuo ng mga mahalagang desisyon upang maabot ang mga layunin o tunguhin sa isang organisasyon, individual, or proyekto. Sa pamamagitan ng strategic thinking, ang isang individual or organisasyon ay nagiging handa at maayos na naipaplano ang kanilang mga hakbang upang maabot ang kanilang mga layunin sa isang matalinong pamaraan. Ito ay isang mahalagang aspekto sa tagumpay at pag-unlad sa anumang larangan. So next is technical expertise, the ability to demonstrate deep or knowledge and skills in a technical area. Ang technical expertise ay tumutukoy sa malalim na kaalaman at kasanayan ng isang tao na sa isang particular na larangan ng teknolohiya, agam o profesyon. Sa pamamagitan ng technical na expertise ay isang tao ay nagiging mahusay na tagapagbigay serbisyo sa kaniyang larangan, nagdadala ng solusyon sa mga technical na hamon at nagbibigay ng kontribusyon sa pag-unlad at pag-usbong ng kanilang profesyon. Next is initiative and identifying what needs to be done and doing it before being asked or before the situation requires. Ito ay naglalarawan ng kakayahan ng isang tao na magpatupad ng mga hakbang o gawain na hindi kinakailangan o inuutos sa kanya. Ito ay nagpapakita ng proaktibong pagkilos at kahandaan na magsimula ng mga bagay na independente. Sa kabuuan, ang initiative ay isang mahalagang aspeto sa pag-unlad ng isang tao sa personal na professional na aspeto. Ito ay nagbibigay daan sa pag-unlad ng kasanayan, pag-usbong, at tagumpay sa iba't larangan ng buhay. Next is entrepreneurial orientation, the ability to look for a seize profitable business opportunities, willingness to take calculated risks to achieve organizational goals. Ito ay isang konsepto sa larangan ng negosyo na tumutukoy sa kahandaan ng isang organisasyon na magsagawa ng mga hakbang na karaniwang inuugma sa mga negosyante o entrepreneurs. Sa kabuuan, interpersonal orientation nagbibigay daan ng isang organisasyon na maging masigla, malikhain at handa sa mga pagbabago upang maging mas epektibo at makamit ang tagumpay sa mabilis na pagbabago ng mundo ng negosyo. Next is fostering innovation, the ability to develop and sponsor or support the introduction of new and improvement methods, products, procedures, or technologies. Isang mahalagang konsepto sa larangan ng negosyo at teknolohiya. Ito ay nangangahulugang pagpapakita at pagtatangkang magbigay daan at magtaguyod ng mga bagong ideya, produkto o pamamaraan upang mapabuti ang kahalagahan ng isang organisasyon. Sa pagkalahatan, ang pagsusulong ng innovation ay isang pamataгаlang pamamahagi at sa pagbuo at pagsasalig ng mga ideya upang mapalago ang organisasyon sa patuloy na pagbabago ng kapaligiran. Ito ay naglalayong maging handa sa hamon at makabuo ng mga solusyon na makakatulong sa tagumpay ng negosyo. Next is results orientation, the ability to focus on the desired result or own department's output, setting challenging goals, focusing effort on the goals and meeting or exceeding them. So,
isang konsepto ng larangan ng pamamahala at negosyo na tumutukoy sa kahalagahan ng pagtutok sa mga layunin at mga resulta sa pagtatrabaho. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagtutok sa mga layunin at resulta sa pagtatrabaho ng isang organisasyon. Ito ay naglalayong magtaguyod ng pag-unlad at magtagumpay sa pamamagitan ng patuloy na pagpapabuti at pag-adjust sa mga hakbang na kinakailangan upang maabot ang mga layunin. Next is thoroughness. Ensuring the one's own and members' work and information are complete and accurate, carefully preparing for meetings and presentation, following up with others to ensure that agreements and commitments have been fulfilled. Isang katangian sa trabaho na nangangahulugan pagiging maingat, masusing pagsusuri at pagbibigay ng kahalagan sa bawat bahagi o aspeto ng isang gawain. Sa pangkalahatan, ito ay nagpapahayag ng masusing at maingat na pagganap ng isang gawain. Ito ay nagbibigay din ng kahalagahan ng mga detalye at pag-uunawa sa kabuuhang konteksto ng trabaho. Next is decisiveness, the ability to make difficult decisions in a timely manner. Ito ay isang katangian na nagpapahayag ng abilidad ng isang tao na magpasya ng mabilis at tiyak batay sa impormasyon at karanasan. Ito ay nagpapakita ng kakayahan na magdesisyon ng mabilis at tiyak batay sa masusing pag-aaral at impormasyon. Ito ay isang katangian ng liderato at epektibong pamamahala sa iba't ibang sitwasyon. Yun lang po at maraming salamat.